Ninanakaw ang buhay ko habang nagpapakasasa ang mga halimaw sa luho. Sa malamig na sahig, yakap ko ang inang ninakawan ng alaala, habang ang asawa ko'y mas piniling yakapin ang kasinungalingan ng kanyang hipag. Basura ka lang sa pamilyang ito, ang pagtataboy niya. Pero tapos na ang pagiging martir, babawiin ko ang lahat. Handa na ba silang harapin ang pagbangon ng isang asawang tinapakan ng sagad sa buto? Ninanakaw ang buhay ko habang nagpapakasasa ang mga halimaw sa luho. Sa malamig na sahig, yakap ko ang inang ninakawan ng alaala, habang ang asawa ko'y mas piniling yakapin ang kasinungalingan ng kanyang hipag. Basura ka lang sa pamilyang ito, ang pagtataboy niya. Pero tapos na ang pagiging martir, babawiin ko ang lahat. Handa na ba silang harapin ang pagbangon ng isang asawang tinapakan ng sagad sa buto? Nakakadiri ka na, matanda ka, wala ka nang ginawang tama, kundi ang maging pabigat sa pamamahay na ito. Kung pwede lang kitang itapon sa basurahan, matagal ko nang ginawa. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na tumagos sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto. Sa kabilang silid, natigilan si Tala. Ang mainit na plansa ay nanatiling nakadiin sa kwelyo ng paboritong kamiseta ng kanyang asawang si Teodoro. Isang kamisetang buong pagmamahal niyang pinalansya upang maging maayos ang pagpasok nito sa opisina. Unti-unting nanghina ang kanyang mga daliri. Ang panginginig ay gumapang mula sa kanyang mga kamay patungo sa kanyang dibdib na nag-iwan ng nakakapasong sikip sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin ang babaeng lumalapastangan sa ina ng kanyang asawa, ngunit parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Isang mainit na patak ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata, mabilis na bumagsak at nag-iwan ng madilim na mantsa sa puting tela ng kamiseta. Agad niya itong pinunasan, natatakot na makita iyon ng kanyang asawa. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa isang inang wala ng ibang daladala, kundi ang mga alaalang unti-unting ninanakaw ng panahon, at hanggang kailan niya kailangang maging bulag at bingi sa sarili niyang tahanan? Ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na umaakyat sa hagdan ang nagpabalik sa ulirat ni Tala. Dumating na si Teodoro. Bago pa man makalabas si Tala sa silid upang salubungin ng asawa, mabilis na nagbago ang ihip ng hangin sa kabilang kwarto. Ang mapanlait na tinig ni Thalia ay biglang napalitan ng malambing at umiiyak na boses. Yakap-yakap na nito ang matandang babae na nanginginig sa takot sa isang sulok ng sahig. "Oh, Mama. Shh! Tahan na po. Nandito na si Thalia. Bakit ba kayo iniwan mag-isa ni Tala? Paano kung nadulas kayo?" Wika ni Thalia. Ang boses ay umaapaw sa peking pag-aalala habang hinahagod ang likod ng biyenan na tuliro at hindi na makapagsalita ng maayos. Nakita ito ni Teodoro pagbukas niya ng pinto ng silid ng kanyang ina. Ang mukha ng lalaki ay mabakas ang matinding pagod mula sa trabaho. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at tila laging kulang sa tulog nitong mga nakaraang linggo. Lumapit siya agad upang tulungang itayo ang matanda. Sumunod na pumasok si Tala sa kwarto. Ang dibdib ay kumakabog sa halo-halong kaba at pagnanais na sabihin ang katotohanan. "Teodoro, hindi totoo iyan. Narinig ko siya." Nag-aalangang simula ni Tala. Sinusubukang ipagtanggol ang sarili at ibunyag ang kalupitan ng hipag. Ngunit isang malamig at matalim na tingin ang ibinato sa kanya ng asawa. "Tala, please. Pagod na pagod ako. Huwag mo nang dagdagan. Nakikita mo namang inaalagaan ni Talia si Mama. Tapos ikaw, nasaan ka? Nagpaplansya ka na naman ng mga damit na pwede namang gawin ng mga katulong. Alam mo namang mabilis magpanik si Mama kapag mag-isa." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tala. Ang asawang pinagsisilbihan niya araw at gabi, ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar, ay mas piniling maniwala sa isang magandang ilusyon kaysa sa asawang walang ibang ginawa, kundi alagaan ang kanilang pamilya.
Si Talia naman ay pasimpleng sumulyap kay Tala mula sa likuran ni Teodoro. Wala na ang maamong mukha nito. Sa halip, isang nakakakilabot at mapangot niyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng hipag. Isang ngiting nagsasabing hawak niya sa kanyang mga palad ang isip ng lalaking haligi ng tahanang ito. Kinagabihan, nang makatulog na ang lahat at ang buong kabahayan ay binalot na ng katahimikan, nanatiling gising si Tala. Pumasok siya sa aklatan ni Teodoro upang ayusin ang mga naiwang kalat sa mesa nito. Sa gilid ng lampara, nakapatong ang paboritong lalagyan ng bitamina ng asawa, ang mismong bote na laging masigasig na inihahanda ni Talia tuwing umaga bilang patunay ng kanyang sinasabing pagmamalasakit. Nang damputin niyon ni Tala upang punasan ng alikabok sa ilalim nito, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Sa ilalim ng bote, bukod sa mga regular na kapsula na pamilyar na sa kanya, mayroong mga pinong puting pulbos na tila mula sa mga dinurog na gamot na pilit at pasikretong inihalo sa loob ng mga bakanting kapsula ng bitamina. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Tala. Hindi ito simpleng bitamina. Ang hitsura ng puting pulbos at ang pait ng amoy na sumingaw ng bahagya niyang buksan ang takip ay nagpapahiwatig ng tahimik na panganib. Agad na nagtahi-tahi sa kanyang isipan ang mga pangyayari. Naalala niya ang biglaang paghina ng katawan ni Teodoro nitong mga nakaraang buwan, ang palaging pagiging antukin nito, ang kawalan ng pokus sa trabaho, at ang mabilis na pag-init ng ulo na hindi naman likas sa kanyang asawa. Nilalason ni Talia ang kanyang asawa. Unti-unti nitong ninanakaw ang katinuan at lakas ni Teodoro upang makuha ang buong kontrol sa pamilya. Nanginginig ang mga kamay na hawak ni Tala ang bote. Kailangan niya itong ipakita kay Teodoro kinabukasan. Kailangan niyang iligtas ang lalaking mahal niya bago pa mahuli ang lahat. Ngunit bago pa man siya makahakbang palayo sa mesa, isang malamig na simoy ng hangin ang nagpadampi sa kanyang batok na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Nang lumingon siya, halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Nakasandal sa hamba ng nakabukas na pinto si Talia. Ang mga braso nito ay nakakrus sa dibdib at sa kabila ng madilim na ilaw ng pasilyo, kitang-kita ang isang mapanganib at nagyayalong ngiti sa labi nito. Isang ngiting nag-aabang sa pagbagsak ng kanyang susunod na biktima. Ang nakakakilabot na ngiti ni Talia sa hamba ng pinto ng aklatan ay sinundan ng isang mahina at mapang-asar na pagngisi, isang malinaw na mensahe na hindi siya natatakot sa anumang matuklasan ni Tala. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng isang mabigat na ulap sa dibdib ng asawang pilit na inilalaban ang katotohanan. Ngunit bago pa man makagawa ng hakbang si Tala, kinabukasan ay agad silang nilamon ng abalang iskedyul para sa kanilang nakaplanong bakasyon. Ang malalaking aranya at nagkikinangang mga ilaw ng pinakasikat at pinakamarangyang pasyalan sa Dubai ay tila naging isang malawak at nakakalulang disyerto para kay Mama Teresita. Sa gitna ng dagat, ng mga dayuhan at nakakabinging boses ng iba't ibang lengguwahe, sinadya ni Talia na iwan ang wheelchair ng matanda sa isang siksikang pasilyo na malayo sa kanilang pinag-usapang tagpuan. Habang ang matandang babae ay nilalamon ng kalituhan, masayang naglalakad palayo si Talia. Kasama niya ang driver ng pamilya na si Tomas, bitbit ang mga mamahaling supot ng mga damit at alahas na binili gamit ang yamang hindi naman sa kanya. Ang paningin ni Mama Teresita ay unti-unting nagdidilim sa takot. Ang mga pamilyar na mukha na sana ay kanyang hahanapin ay napalitan ng mga aninong nagmamadali at walang pakialam. Nanginginig ang kanyang mga maputlang labi habang pilit na binibigkas ang pangalan ng kaisa-isang taong nagpaparamdam sa kanya ng kaligtasan. Pilit niyang hinahanap ang pamilyar na boses, ngunit nilamon lamang ng ingay ng malaking gusali ang kanyang mahina at basag na pagmamakaawa. Sa kabilang banda, halos pati rin ni Tala ang sarili niyang hininga sa pagtakbo.
Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang likuran. Bawat dayuhang makasalubong ay pilit niyang pinipigilan at tinatanong gamit ang kanyang putol-putol na Ingles. Ang kanyang mga mata ay namumula at umaapaw sa luha ng matinding desperasyon. Siya ang inutusan ni Talia na bumili ng tubig sa pinakamalayong tindahan. Isang patibong na hindi niya agad napansin dahil sa labis na pag-aalala sa uhaw ng biyenan. Nang marating niya ang gitna ng malawak na bulwagan, nakita niya ang isang eksenang dumurog at yumanig sa kanyang buong pagkatao. Yakap-yakap na ni Teodoro ang umiiyak at nanginginig na ina. Sa tabi nito ay si Talia, na buong husay na umaarte at humihikbi habang hinahaplos ang buhok ng matanda. Nang makita ng hipag ang paglapit ni Tala na humahangos at halos mawala ng hininga, walang pasabing sumugod si Talia. Isang napakalakas na dampi ng palad ang nagpadilim sa paningin ni Tala, kasunod ang hapdi na mabilis na gumuhit sa kanyang pisngi. Ang lakas ng pananakit ay nagpalingon sa ilang mga naglalakad na dayuhan. Wala kang kwentang manugang. Iniwan mo si Mama para lang magtingin ng mga sapatos at bag. Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Paano kung tuluyan siyang nawala? Ang nanggigigil at umiiyak na sumbat ni Talia, sinisiguro na maririnig ito ng lahat, lalo na ng asawang nakabantay. Tumingin si Tala sa asawa, ang kanyang mga kamay ay nakaangat, nagmamakaawa na pakinggan ang kanyang panig. Ngunit ang mga mata ni Teodoro ay walang bakas ng pagmamahal. Puno iyon ng pandidiri at matinding pagkabigo. Hindi nito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag ang asawa. Tinalikuran siya nito, inalalayan ng ina, at naglakad palayo kasama si Talia na palihim na nagbigay ng isang matalim at nagwawaging sulyap. Unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Tala hanggang sa mapaluhod siya sa makintab at malamig na sahig ng marangyang pasyalan. Pinagtitinginan siya ng mga dumaraan, ngunit wala siyang pakialam sa hiya. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang damputin niya ang nahulog na lumang balabal ni Mama Teresita na naiwan sa sahig. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib, isinubsob ang kanyang mukha sa tela, umaasang maibsan ang lamig ng kawalang katarungan na unti-unting pumapatay sa kanyang puso. Ang amoy ng langis at pabango ng matanda ang tanging kumakaput sa kanyang naghihingalong pag-asa. Habang nakaluhod at yakap ang balabal, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula kay Manang Rosa sa Pilipinas. Pinilit niyang sagutin ang tawag, humihikbi at naghahanap ng karamay. Ngunit puro putol-putol na linya at basag na tinig lamang ang kanyang narinig mula sa kabilang ibayo. Bago tuluyang nawala ang signal, isang pamilyar at nag-aalalang boses ang nakapagpatayo ng kanyang mga balahibo, bumibigkas ng dalawang salitang nagpalalim sa kanyang kaba. Ang gamot. Bago pa man niya maunawaan ang nais iparating ng matandang kasambahay, isang kamay ang marahas na humablot sa kanyang maliit na bag mula sa likuran. Pag-angat niya ng tingin, nakatayo si Teodoro. Walang awa nitong binuksan ang bag at kinuha ang kanyang pasaporte. Ang boses ng asawa ay singlamig ng yelo sa disyerto, walang anumang bahid ng awa o pag-aalinlangan. Hindi na kita mapagkakatiwalaan. Hawak ko ang pasaporte mo hanggang sa makauwi tayo. At sa pag-uwi natin sa Pilipinas, wag ka nang lalapit kay Mama. Wala kang kwenta. Ang pag-uwi nila sa Pilipinas ay kasinlamig ng mga tingin na ipinupukol ni Teodoro sa kanyang asawa. Ang bawat sandali sa loob ng kanilang tahanan ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Hinintay ni Tala ang pagkakataong makaalis si Teodoro para sa isang biglaang pulong sa labas. Sa wakas, siya na lamang at si Talia ang naiwan sa mansyon, kasama ang mga kasambahay na tila mga aninong takot gumawa ng ingay. Buong tapang na hinarap ni Tala ang hipag sa sala. Inilapag niya sa ibabaw ng mamahaling mesang gawa, sa salamin ng bote ng mga bitamina at isang folder
na naglalaman ng mga kahina-hinalang resibo ng paglilipat ng pera mula sa personal na account ni Teodoro. Alam ko na ang ginagawa mo, Talia. Matatag na wika ni Tala. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ang mga gamot na ito, ang perang unti-unti mong ninanakaw, itigil mo na ito bago pa masira ng tuluyan ng pamilyang ito. Ngunit sa halip na matakot, isang mahinang halakhak ang kumawala sa mga labi ni Talia. Dahan-dahan itong lumapit, kinuha ang isa pang folder mula sa ilalim ng mesa at marahang inilapag sa harap ni Tala. Pamilya? Matagal nang sira ang pamilyang ito. At ikaw, ano ang karapatan mong magsalita? Wika ni Talia, ang bawat salita ay may bahid ng lason. Bago ka maging bayani, Tala, buksan mo muna yan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Tala ang folder. Ang laman nito ay hindi mga dokumento ng pera o ari-arian. Ito ay ang buwan ng bayarin mula sa ospital. Ang mga singil para sa makinang nagpapanatili ng buhay ng kanyang nakababatang kapatid. Nakasulat sa ibaba ng bawat resibo ang pangalan ng nagbabayad, Talia. Bawat hininga ng kapatid mo ay utang mo sa akin. Bulong ni Talia, malapit na malapit sa tainga ni Tala na parang isang ahas. Isang maling galaw mo lang, Tala. Isang tawag ko lang sa ospital at mawawala na ang lahat ng iyan. Ano ngayon ang mas mahalaga sa iyo? Ang katotohanan na walang maniniwala o ang buhay ng sarili mong kadugo? Ang utang na loob, Tala, ay kadena. At ang kadenang yan ay nakatali sa leeg mo habang buhay. Sa isang iglap, gumuho ang buong mundo ni Tala. Ang bote ng gamot at ang mga resibo sa kanyang kamay ay naging walang kwentang mga papel. Napaupo siya sa sofa, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luhang nagbabadyang bumagsak. Ramdam niya ang pagkawala ng hangin sa kanyang dibdib. Isinuko niya ang laban. Ang tahimik na pagtangis na lamang ang kanyang naging tugon. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Teodoro. Nakakunot ang noo nito. Halatang lito sa nakikitang tensyon. Agad na nagbago ang anyo ni Talia. Muli itong naging isang kaawa-awang biktima, umiiyak at nanginginig. Teodoro, patawarin mo ako. Humihikbing wika ni Talia. Sinubukan ko lang kausapin si Tala. Pero sinisingil niya ako ng malaking halaga para manahimik tungkol sa lalaki niya. Sinasabi niyang may ebidensya siya laban sa akin para masira ako sa'yo. Ang isip ni Teodoro na matagal nang nilalason ng gamot at ng kasinungalingan ay agad na naniwala. Tumingin siya kay Tala, hindi na bilang asawa, kundi bilang isang kaaway. Naglakad siya paakyat sa kanilang silid. Pagbaba niya, isang malaking maleta ang marahas niyang ibinagsak sa sahig. Ang bigat ng maleta ay lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig na gawa sa narra. Isang tunog na yumanig sa buong pagkatao ni Tala. Tapos na tayo, Tala. Malamig na wika ni Teodoro, ang bawat salita ay parang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Kinuha mo na ang lahat ng damit mo. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Huwag ka nang magpapakita pa. Walang salitang lumabas sa bibig ni Tala. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay parang haligi ng yelo na anumang oras ay maaring gumuho. Bago siya tuluyang maglakad palabas, ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay sa sahig. Ang pares ng tsinelas na laging isinusuot ni Teodoro sa loob ng bahay. Automatiko, halos walang kamalayan, yumuko siya at maingat na inayos ang mga ito. Inilagay sa tamang posisyon kung saan madali itong makikita ng asawa paggising sa umaga. Isa itong gawin ng isang mapagmahal na asawa, isang huling kilos ng pagmamahal kahit ang kanyang puso ay dinudurog na. Ang pinto ng mansyon ay isinara sa kanyang likuran. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan. Walang payong, walang pera, walang direksyon. Naglakad si Tala sa ilalim ng umiiyak na kalangitan. Ang malakas na buhos ng ulan ay walang awang humahampas sa kanyang balat, ngunit hindi nito matumbasan ang sakit na nararamdaman niya sa loob. Sa di kalayuan,
Lumingon ang driver na si Tomas mula sa bintana ng kotse. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi nito bago ito nagpadala ng isang mensahe sa kanyang telepono. Phase 1, tapos na. Nagpatuloy sa paglalakad si Tala hanggang sa ang kanyang mga pagod na paa ay nagdala sa kanya sa harap ng isang malaking gusali. Ang ospital kung saan nakaratay ang kanyang kapatid. Doon, sa basang semento, sa ilalim ng madilim na gabi, tuluyan siyang napaluhod. Ngunit habang tumitingala siya sa langit na walang bituin, ang kanyang mga matang puno ng luha ay hindi nagpakita ng pagsuko. Sa halip, sa kaibuturan ng mga ito, isang maliit na baga ng galit at paghihiganti ang nagsimulang umapoy. Isang apoy na hindi kayang patayin kahit ng pinakamalakas na buhos ng ulan. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsilbing tabing sa mga luhang walang tigil na dumadaloy sa pisngi ni Tala. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila isang mapanuksong paalala ng bagong simula na hindi para sa kanya. Ngunit sa halip na magpatalo sa pighati, isang bagong apoy ang nag-alab sa kanyang kalooban. Pumasok siya sa pinakamalapit na sanglaan. Walang pag-aalinlangan, marahan niyang hinubad ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanya, sa lalaking minahal at sa pamilyang tumalikod sa kanya. Ang kanyang sing-sing pangkasal. Habang iniaabot ito sa salamin, nakita niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng basang-basa ang damit, magulo ang buhok, at may bakas pa ng mga daliri ni Talia sa pisngi. Ngunit sa likod ng kaawa-awang larawang iyon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Sa salaping kanyang natanggap, agad siyang nagtungo sa ospital at binayaran ang paunang singil para sa kanyang kapatid. Habang pinagmamasdan niya ang resibo, ipinangako niya sa sarili, hindi na muling tutulo ang kanyang luha dahil sa awa. Ang susunod na mga luhang papatak ay para na lamang sa tagumpay. Sa isang maliit at masikip na paupahang silid na binabalot ng amoy ng lumang kahoy at halumigmig, doon pansamantalang nanuluyan si Tala. Isang gabi, habang pinupunasan niya ang kanyang natitirang mga gamit, may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Sa labas, nakatayo si Manang Rosa, ang matandang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya ni Teodoro. Bit-bit nito ang isang supot ng mainit na pandesal at isang maliit na bote ng gamot. "Alam ko ang katotohanan, Hija." Basag ang boses na wika ng matanda. Niyakap si Tala ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Tala ang lahat ng pag-unawa at pagkalinga na ipinagkait sa kanya. Inilabas ni Manang Rosa ang isang maliit na kwaderno mula sa kanyang bulsa. "Ito, sinusulat ko ang bawat kilos nila. Ang mga oras ng pag-alis at pagdating ni Thomas, ang mga lihim na tawag ni Talia, maging ang mga gamot na ipinapainom niya kay Senyorito Teodoro. Ibinigay niya ito kay Tala na tila isang sandatang magagamit sa digmaan. Maingat na kinuha ng matanda ang isang maliit na bote ng linimento. Ginamit niya ang kanyang mga magagaspang na palad upang dahan-dahang haplusin ang sentido ni Tala na may pasapa habang bumubulong ng mga dasal na tila isang ina sa kanyang nasaktang anak habang nagaganap ang lihim na pagkikitang yon sa malaking mansyon, isang marangyang pagtitipon ng idinaraos. Punong abala si Talia, suot ang isang mamahaling damit, nakikipagtawanan sa mga bisitang sosyal. Ipinagdiriwang niya ang kanyang tagumpay. Sa itaas, sa silid tulugan, nakahiga si Teodoro. Mahina, laging inaantok, at walang kamalay-malay na ang babaeng kanyang pinagkakatiwalaan ay siya ring dahan-dahang lumalason sa kanyang isip at katawan. Hawak ang kwaderno mula kay Manang Rosa, nagsimulang magplano si Tala. Hindi na siya ang babaeng naghihintay lang ng awa. Kailangan niyang makalapit sa katotohanan at alam niya kung paano. Kinabukasan, suot ang isang simpleng uniforme. Pumasok siya sa gusali ng isang pribadong ospital, hindi bilang pasyente o bisita,
kundi bilang isa sa mga bagong tagalinis. Ito ang ospital kung saan nagtatrabaho ang personal na doktor ng pamilya ni Teodoro. Ang doktor na ayon kay Manang Rosa ay laging umiiwas na kumuha ng regular na pagsusuri ng dugo mula sa kanyang asawa. Isang hapon, habang naglilinis siya sa pasilyo malapit sa klinika ng doktor, natanaw niya ang isang pamilyar na figura. Si Talia, nakasuot ng malalaking salaming pang-araw, papalabas mula sa opisina ng doktor. Napatigil si Tala sa likod ng isang malaking halaman. Mula sa kanyang kinatataguan, kitang-kita niya ang ginawa ni Talia. Bago ito tuluyang umalis, mabilis nitong iniabot ang isang makapal na puting sobre sa kamay ng doktor. Ang doktor naman ay pasimpleng tumango at mabilis na isinilid ang sobre sa bulsa ng kanyang puting bata. Isang transaksyon na walang salitang binigkas, ngunit ang kahulugan ay kasing linaw ng kristal. Ang bawat paghugas ni Tala sa malamig na sahig ng ospital ay tila paglilinis din sa kanyang nadungisang dangal. Bitbit ang balde at basahan, matiyaga siyang naghihintay sa labas ng silid ng doktor ni Teodoro. Nang tuluyang lumabas ang doktor para sa kanyang merienda, mabilis na kumilos si Tala. Ang kabog ng kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit ang imahe ng kanyang asawang unti-unting nanghihina ang nagbigay sa kanya ng lakas. Sa loob ng opisina, nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang bawat folder. Doon, sa ilalim ng mga pekeng ulat, natagpuan niya ang tunay na resulta ng pagsusuri ng dugo ni Teodoro. Malinaw na nakasaad ang labis na dosis ng mga gamot na pampatulog at pampakalma. Mabilis niyang kinuha ang kanyang lumang telepono at nanginginig na kinuha ang larawan ng bawat pahina. Ang bawat pitik ng kamera ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan. Habang nagaganap ang lihim na imbestigasyon ni Tala, ang mansyon ni na Teodoro ay binalot ng isang nakakasakal na katahimikan. Sa isang maliit at madilim na silid sa dulo ng pasilyo, nakakulong si Mama Teresita. Ang matanda ay nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang sarili, habang ang luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Tala, nasaan ka na anak? Sunduin mo na ako. Pabulong at basag na tawag ng matanda. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Talia, dala ang isang mangkok ng malamig na lugaw. Walang pasubali nitong ibinagsak ang pagkain sa harap ng matanda. Tumahimik ka, matanda ka. Wala na ang paborito mong manugang, pinalayas na siya ng sarili mong anak dahil sa pagiging pabigat mo. Ang bulyaw ni Talia bago muling isara ang pinto ng malakas. Ang tunay na tunog ng pagpihit ng susi ay tila isang hatol ng kamatayan para sa matanda na muling naiwan sa kadiliman. Gayunpaman, sa loob ng kusina, palihim na kumikilos si Manang Rosa. Gamit ang mga tunay na bitamina na palihim na ipinadala ni Tala sa pamamagitan ng isang suking tindera, maingat niyang pinalitan ang mga dinurog na gamot sa loob ng kapsula ni Teodoro. Ang bawat kapsulang kanyang binubuo ay puno ng panalangin at pag-asa na muling magising ang kaisipan ng kanyang senyorito. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at bihasa, tila isang manghahabi na nagbubuhol ng kaligtasan sa gitna ng panganib. Sa kabilang banda, ang driver na si Thomas ay tila nalasing na sa yaman na kanyang ninanakaw. Isang bagong lunti ang sasakyan ang ipinarada niya sa labas ng bakod ng mansyon. Isang karangyaang hindi kailanman kayang abutin ng kanyang sweldo. Hindi niya alam, sa likod ng isang puno, naroon si Tala. Kinuha niya ang larawan ng sasakyan at ang mukha ni Thomas na puno ng kayabangan. Gamit ang isang hindi kilalang numero, ipinadala niya ang mga larawang ito kay Attorney Villafuerte, ang tapat na abogado ng pamilya ni Teodoro. Ang bawat mensaheng kanyang ipinapadala ay tila isang mitsa na dahan-dahang naglalapit sa pagsabog ng katotohanan. Isang araw,
Nakita ni Tala si Teodoro na papasok sa ospital para sa isang konsultasyon. Mula sa malayo, pinagmasdan niya ang asawa. Ang mga mata ni Teodoro ay malalim ang itim sa paligid. Ang kanyang katawan ay tila mas payat kaysa noong huli silang magkita. Halos hindi mapigilan ni Tala ang kanyang sarili na tumakbo patungo rito, nayakapin ito at sabihing narito lang siya. Ngunit nang itaas niya ang kanyang kamay, naalala niya ang hapdi ng sampal at ang lamig ng pagpapalayas sa kanya sa ilalim ng ulan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay, pinalis ang luha sa kanyang mata at muling bumalik sa kanyang trabaho. Ang pag-ibig niya ay kailangang maging matigas muna bago ito muling maging malambot. Sa gitna ng kanyang paglalakad sa pasilyo, nakita ni Tala ang isang maliit na bagay na kumikinang sa sahig. Isang maliit na susi na may nakaukit na titik na T. Ito ay nahulog mula sa bulsa ni Tomas nang magmadali itong dumaan kanina. Dinampot ito ni Tala. Ramdam ang bigat ng misteryong dala nito. Para saan ang susing ito? Saan kaya ito magdadala sa kanya? Nang gabing iyon, habang ang lahat ay nagpapahinga na, ang telepono sa loob ng silid ni Teodoro ay nagsimulang tumunog. Isang tawag mula kay Attorney Villafuerte upang iulat ang tungkol sa mga kahina-hinalang larawang kanyang natanggap tungkol kay Tomas. Ngunit bago pa man maiangat ni Teodoro ang kabilang linya, isang kamay na may mapulang kuko ang mabilis na humablot sa telepono. Si Talia, na may suot na sutlang pantulog, ay sumagot sa kabilang linya gamit ang isang boses na singtamis ng pulot, ngunit kasing bagsik ng kamandag. "Hello, attorney. Natutulog na po ang asawa ko. Ako na lang po ang magsasabi sa kanya ng anumang balitang mayroon kayo." Ang bawat paghinga ni Teodoro ay unti-unting nagiging malalim at panatag. Salamat sa mga tunay na bitamina na palihim na ipinapalit ni Manang Rosa. Isang umaga, habang nakaupo sa kanyang hapagkainan, tila nagising ang kanyang diwa mula sa isang mahabang panaginip. Hawak ang mga dokumento ng kumpanya, napansin niya ang malalaking butas sa kanilang pondo. "Bakit ganito kalaki ang kulang sa budget natin para sa susunod na buwan, Thalia?" Tanong ni Teodoro. Ang kanyang boses ay may bahid na ng dating awtoridad. Hindi agad nakasagot si Thalia. Bahagyang nangatal ang kanyang mga kamay na may hawak na tasa ng kape, ngunit mabilis siyang nakabawi. Inilabas niya ang kanyang panyo at nagsimulang punasan ang mga matang wala namang luha. "Teodoro, alam mo namang magulo ang ekonomiya ngayon at saka, nitong mga nakaraang buwan, hindi ka masyadong nakatutok sa opisina dahil sa sakit mo. Maraming mga empleyado ang nagsamantala. Huwag mo nang bigyan ng stress ang sarili mo. Baka muling sumakit ang ulo mo." Malambing na wika ni Thalia. Pilit na ibinabalik ang asawa sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi sapat ang mga matatamis na salita ni Thalia upang patahimikin ang isip ni Teodoro. May kung anong tinig sa loob niya ang nagsasabing may mali. Isang tinig na laging nagpapaalala sa kanya sa mukha ng asawang kanyang pinalayas. Nang umalis si Teodoro para sa isang kunwari, ay mahalagang pulong na inayos ni Thalia upang mailayo ito sa bahay. Naging mabilis ang pagbabago ng anyo ng hipag. Pumasok siya sa silid tulugan ni Teodoro at Tala. Ang silid na dati ay puno ng pagmamahal. Ngunit ngayon, ang hangin doon ay binalot ng amoy ng mamahaling pabango ni Thalia at ng matapang na amoy ng sigarilyo ni Tomas. Sa loob ng silid, sa ibabaw ng kama ng mag-asawa, naroon si Thalia at ang driver na si Tomas. Walang anumang bahid ng hiya ang kanilang paglalapit. Isang pagtataksil na mas masahol pa sa pagnanakaw ng pera. "Kailangan na nating matapos ito ngayong gabi, Tomas. Kapag napirmahan na ng matanda ang mga papel na ito, wala nang magagawa si Teodoro. Mapupunta sa atin ang lahat." Bulong ni Thalia habang hinahaplos ang mukha ng lalaki. Hindi nila alam. Sa labas ng balkonahe, sa likod ng makakapal na kurtina, ay naroon si Tala. Gamit ang access card na palihim
na ipinahiram ni Manang Rosa, nagawa niyang makapasok sa hardin at makaakyat sa taas. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono, kinukunan ng video ang bawat segundo ng kanilang kalaswaan at ang kanilang maruming plano. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Talia ay tila isang lason na dumadaloy sa pandinig ni Tala. Ang sakit na makita ang sariling espasyo na nilapastangan ay sapat na upang sumiklab ang kanyang galit, ngunit pinili niyang pigilan ang sarili. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay, ramdam ang hapdi bilang paalala na kailangan niyang manatiling kalmado. Hindi pa ito ang tamang sandali. Sa loob niya, tahimik na nabubuo ang isang plano, hindi para gumanti ng padalos-dalos, kundi para tiyaking sa tamang oras. Lalabas ang buong katotohanan, pinigilan niya ang kanyang hininga, kinakagat ang kanyang labi hanggang sa ito ay mamuti. Sinisiguro na walang kahit anong ingay ang makakawala mula sa kanya. Pagkatapos ng kanilang paglalapit, nagtungo ang dalawa sa silid ni Mama Teresita. Nakita ni Tala ang lahat mula sa siwang ng pinto. Marahas na hinablot ni Talia ang kamay ng matanda. Pirirma ka, o gusto mong hindi na muling makakain? Itatatak mo lang ang daliri mo dito, matanda ka. Ang nanggigigil na utos ni Talia. Ang matandang babae ay umiiyak, pilit na ibinabalik ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi na nakapagpigil si Manang Rosa. Pumasok siya sa silid at sinubukang harangan si Talia. Tama na, senyora, huwag niyo nang saktan ng matanda. Ngunit isang marahas na tulak mula kay Tomas ang nagpatumba sa matandang kasambahay. Ang tunay na tunog ng katawan ni Manang Rosa na humampas sa gilid ng matigas na mesa ay umaling-awngaw sa buong silid. Nawalan ng malay ang matanda. May bakas ng dugo na gumuhit sa kanyang sentido. Sa gitna ng kaguluhan, isang tunog ng pagpihit ng doorknob sa main entrance ang narinig ng lahat. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Nakalimutan ni Teodoro ang kanyang mga papeles at bumalik ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Mabilis na naglakad si Teodoro paakyat sa hagdan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng pagmamadali. Nang itulak niya ang pinto ng silid ng kanyang ina, ang bumungad sa kanya ay ang isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Si Manang Rosa ay nakahandusay sa sahig, walang malay. At si Talia, ang babaeng itinuturing niyang anghel sa kanyang tahanan, ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Hawak ang isang papel na may mga sariwang batik ng dugo mula sa daliri ni Mama Teresita. Nagkatama ang kanilang mga mata. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat isa sa kanila. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang makapal na pader na naghihiwalay sa katotohanan at sa kasinungalingan. Nang makita ni Teodoro ang dugo ang daliri ng kanyang ina at ang walang malay na si Manang Rosa, mabilis na binitawan ni Talia ang hawak na dokumento. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa sahig ay tila isang hudyat para sa susunod na yugto ng kanyang panlilinlang. Teodoro, salamat sa Diyos at dumating ka! Ang histerikong sigaw ni Talia habang mabilis na lumalapit sa asawa. Ang kanyang mga mata ay biglang nagtubig. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na tila siya ang biktima. Si Manang Rosa, bigla na lang siyang nagwala. Sinubukan niyang saktan si Mama dahil hindi siya pinagbigyan sa hinihingi niyang pera. Nang subukan ko silang awatin, itinulak niya ako at nadamay si Mama. Tumingin si Teodoro sa kanyang ina na nakaluhod sa sulok, yakap-yakap ang sarili habang ang dugo mula sa kanyang daliri ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang puting daster. Ang isipan ni Teodoro na bagamat unti-unti nang nagigising dahil sa mga bitamina ni Manang Rosa, ay nananatili pa ring lito at mabilis na nadadala ng emosyon. Ang panghihina ng kanyang katawan ay nagpapahirap sa kanya na makapag-isip ng malinaw. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, ang tanging nanaig
ay ang pag-aalala sa kanyang ina. Mabilis niyang binuhat ang matanda. Dadalhin ko si Mama sa ospital. Talia, asikasuhin mo si Manang Rosa at tumawag ka ng ambulansya para sa kanya. Ang utos ni Teodoro, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali at takot. Hindi na niya napansin ang mapanuyang na ngiti na sandaling sumilay sa labi ni Talia nang tumalikod siya. Sa labas ng bintana, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, pinanood ni Tala ang pag-alis ng sasakyan ni Teodoro. Ang bawat patak ng ulan na dumadampi sa kanyang mukha ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Hindi siya pwedeng magpakita. Hindi pa sa ngayon. Alam niyang kailangan niyang sundan sila sa ospital upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang biyenan. Sa loob ng puti at amoy gamot na pasilyo ng ospital, ang bawat hakbang ni Tala ay maingat at tahimik. Gamit ang kanyang uniforme bilang tagalinis, nagawa niyang makalapit sa silid ni Mama Teresita habang si Talia ay abala sa pakikipag-usap kay Tomas sa labas ng gusali. Nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang. Nang pumasok si Tala sa silid, ang tanging ingay na maririnig ay ang mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Tala sa kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang kulubot at maputlang pisngi ni Mama Teresita. "Mama, nandito na po ako," pabulong na wika ni Tala. Ang kanyang puso ay tila dinudurog sa nakikitang kalagayan ng matanda. Tila narinig ng matanda ang pamilyar na tinig. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Mama Teresita. Sa loob ng ilang buwan, ang kanyang mga mata ay laging bakante at walang malay. Ngunit sa gabing iyon, tila nagkaroon ng milagro. Isang liwanag ng katinuan ang muling sumilay sa kanyang paningin. Nakilala niya ang mukha ng kaisa-isang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. "Tala, anak," mahina at paos, natawag ni Mama Teresita. Ang kanyang mga kamay na may benda ay dahan-dahang gumalaw patungo sa loob ng kanyang damit. Mula sa isang lihim na bulsa sa kanyang duster, inilabas niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa isang lumang panyo. Nang buksan ni Tala ang panyo, bumungad sa kanya ang isang antigong trambya o brooch na gawa sa pinakamahalagang perlas. Ito ang perlas ng katotohanan, ang kaisa-isang hiyas na simbolo ng karangalan at kapangyarihan ng kanilang pamilya, isang bagay na matagal nang hinahanap ni Talia. Iligtas mo ang anak ko." Ang nanginginig na pakiusap ng matanda habang inilalagay ang brooch sa palad ni Tala. "Kunin mo ito. Huwag mong hayaang makuha nila ang lahat. Ikaw lang ang pag-asa ni Teodoro." Niyakap ng mahigpit ni Tala ang matanda. Ang kanyang luha ay malayang bumagsak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa kahinaan. "Pangako po, Mama, hindi ko sila hahayaang sirain ang pamilyang ito. Ipapangako ko po sa inyo, babawiin natin ang lahat." Bago pa man siya makalabas ng silid, narinig ni Tala ang pagpihit ng doorknob mula sa labas. Mabilis siyang nagtago sa likod ng malaking kurtina. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pumasok si Teodoro. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang mukha ay bakas ng matinding pagod. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang ina, pinagmamasdan ng matanda sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Isang pamilyar na amoy ang dahan-dahang pumasok sa kanyang pangamoy. Ang amoy ng sampagita na palaging suot ni Tala. Tumingin si Teodoro sa paligid. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Ramdam niya ang presensya ng kanyang asawa, ang babaeng pilit niyang binubura sa kanyang isipan. "Tala?" Pabulong na tawag ni Teodoro. Ang kanyang boses ay puno ng pangungulila. Ngunit nang itabi niya ang kurtina, wala siyang nakitang sinuman. Ang tanging naroon ay ang bukas na bintana kung saan pumapasok ang malamig na hangin ng gabi, dala ang alaala ng isang pag-ibig na kanyang tinapon.
Ang bawat hakbang ni Tala sa pasilyo ng ospital ay hindi na mabigat tulad ng dati. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang nagpabago sa takbo ng kanyang mundo. Ang isang malaking pundasyon para sa mga may sakit sa puso ay tumanggap sa kaso ng kanyang kapatid. Ang lahat ng gastusin sa operasyon at pagpapagaling ay bayad na. Ang kadenang gawa sa utang na loob na ginamit ni Talia upang busalan ang kanyang bibig ay tuluyan ng naputol. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakahinga ng malalim si Tala. Ang bawat hininga niya ay puno ng lamig ng kalayaan at ng init ng paparating na hustisya. Sa loob ng kanyang maliit na silid, kinuha ni Tala ang kanyang telepono. Pinanood niyang muli ang video ni Natalia at Thomas, ang ebidensya ng kanilang pagtataksil at maruming plano. Gamit ang isang bagong SIM card, nagpadala siya ng isang maikling mensahe kay Thomas. Alam ko ang lahat ng ninakaw mo. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan kasama ang kabit mong si Talia, magdala ka ng 2 milyong piso sa lumang bodega sa labas ng lungsod bukas ng gabi. Huwag kang magkakamaling isama ang pulis o ang video nyo ay mapapanood ng buong mundo. Sa mansyon, ang katahimikan ay tila isang mitsa na dahan-dahang nauubos. Si Thomas ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang kanyang paglalakad sa garahe habang mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo kahit malakas ang bugso ng aircon. Nang makita niya ang mensahe, agad siyang nagtungo sa silid ni Talia. Kailangan ko ng pera, Talia. 2 milyon. May nakakaalam ng tungkol sa atin. May nagpapadala ng banta. Ang nanggigigil na bulong ni Thomas, ang boses niya ay puno ng takot at kasakiman. Ano? Huwag kang tanga, Thomas. Sino ang makakaalam? Ang pabalang na sagot ni Talia, ang kanyang mukha ay bakas ng gulat, ngunit mabilis na napalitan ng galit. Wala tayong ganyang kalaking cash ngayon. Lahat ay nasa account pa ni Teodoro at kailangan ng pirma niya. Ang kanilang pag-aaway ay naging mas matindi. Ang kanilang mga tinig ay tumataas hanggang sa lumampas ito sa kapal ng pader ng silid. Hindi nila alam, si Teodoro ay nakatayo sa labas ng pinto. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa doorknob, ngunit hindi niya ito itinuloy ang pagpasok. Ang bawat salitang kanyang naririnig, ang tungkol sa pera, ang tungkol sa pagtatago ng katotohanan, at ang pamilyar na tinig ni Thomas sa loob ng silid ng kanyang ibag, ay tila mga kidlat na nagpapaliwanag sa madilim niyang isipan. Ang pagdududa ni Teodoro ay hindi na lamang isang maliit na tinig. Ito ay naging isang malakas na sigaw. Kinabukasan, sa halip na pumunta sa kanyang opisina, nagtungo si Teodoro sa isang maliit na klinika sa kabilang panig ng lungsod, malayo sa mga koneksyon ni Talia. Pinilit niyang magpakita ng lakas kahit ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa bawat hakbang. Gusto ko pong ipasuri ang dugo ko para sa anumang bakas ng lason o maling gamot, ang matatag na wika ni Teodoro sa doktor. Habang naghihintay ng resulta, ang bawat segundo ay tila 1 taon para kay Teodoro. Ang bawat alaala niya, kasama si Tala. Ang mga pagkakataong pinagbintangan niya ito, ang gabi ng pagpapalayas niya rito, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan na parang isang pelikulang puno ng pagsisisi. Nang iabot ng doktor ang sobre, ang tunay na tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang hatol na nagpabago sa kanyang buhay. Binasa ni Teodoro ang bawat linya. Mataas na konsentrasyon ng benzodiazepines at iba pang pampakalma na hindi naman niya kailangan. Isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang katinoan. Nanginig ang mga kamay ni Teodoro habang hawak ang resulta. Ang papel ay nayupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi katulad ng anumang galit na naranasan niya noon. Ito ay isang malamig at matalim na puot laban sa taong itinuring niyang pamilya at isang mapait na pagsisisi para sa babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Tumingin siya sa labas ng bintana ng klinika. Sa di kalayuan,
Nakita niya ang isang luntiang sasakyan na pamilyar sa kanya. Ang bagong sasakyan ni Tomas na binili gamit ang perang ninakaw sa kanya. Nakita niya rin ang isang itim na sasakyan na tila sumusunod dito. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magtagpi-tagpi. Sa sandaling iyon, alam ni Teodoro na kailangan niyang kumilos. Ngunit ang pinakamalaking tanong na bumabagabag sa kanyang puso ay hindi kung paano niya papaparusahan ang mga nagtaksil sa kanya, kundi kung paano niya titingnan sa mga mata si Tala matapos ang lahat ng ginawa niya rito. Nagniningning ang malalaking aranya sa gitna ng malawak na bulwagan ng mansyon. Ang bawat kristal ay tila humahalaklak sa karangyaang nababalot ng kasinungalingan. Gabi iyon ng selebrasyon. Ang kaarawan ni Talia na ginawa niyang isang engranding pagtitipon para sa mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo. Nakasuot siya ng isang pulang-pulang bestida na kasing bagsik ng kanyang ambisyon. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga diamanteng kasing lamig ng kanyang puso. Sa itaas ng entablado, hawak ni Talia ang mikropono. Ang kanyang ngiti ay perpekto, walang kahit anong bakas ng dumi o pagsisisi. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Ngayong gabi, hindi lang ang aking kaarawan ang ating ipinagdiriwang, kundi ang bagong simula ng ating kumpanya. Dahil sa hindi mabuting kalusugan ng aking bayaw na si Teodoro, ako na muna ang hahawak ng timon upang masiguro ang kinabukasan ng ating mga empleyado at ng aming pamilya. Ang kanyang matamis na pahayag na sinalubong ng malakas na palakpakan. Ngunit sa gitna ng hiyawan at palakpakan, ang malalaking pintuan ng bulwagan ay marahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng mabigat na doorknob ay tila isang babala na hindi napansin ng marami. Isang babae ang pumasok. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay may kasamang awtoridad at dignidad. Hindi na ito ang babaeng basang-basa ng ulan at tadtad ng pasa. Ito si Tala. Suot ang isang asul na bestida na kasing lalim ng dagat. Sa gitna ng kanyang dibdib, nagniningning ang perlas ng katotohanan. Ang brooch na ibinigay sa kanya ni Mama Teresita. Tumigil ang palakpakan. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay natuon kay Tala. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Mabilis na nagbago ang anyo ni Talia. Ang kanyang panga ay nanginig sa galit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, habang nakatingin sa babaeng akala niya ay tuluyan na niyang napabagsak. Ano ang ginagawa mo dito, Tala? Ang lakas ng loob mong magpakita matapos mong nakawan ng pamilyang ito at abandonahin si Mama. Ang histerikong sigaw ni Talia, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mabilis siyang bumaba mula sa entablado at sumugod patungo kay Tala. Wala kang lugar dito. Ikaw na isang basurang nanggaling sa hirap. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na isuot ang alahas na yan? Magnanakaw ka. Pulis! Tawagan niyo ang pulis. Inangat ni Talia ang kanyang kamay. Ang bawat daliri niya ay nakaturo sa mukha ni Tala habang ang kanyang bibig ay patuloy na naglalabas ng mga mapanlait na salita. Tingnan niyo ang babaeng ito. Isang babaeng pinalayas dahil sa pakikipagtalik sa ibang lalaki at pagtatangkang patayin ang kanyang biyenan. Ngayon, may gana ka pang magpakita dito sa aking kaarawan? Bago pa man dumapo ang palad ni Talia sa pisngi ni Tala, isang matikas na kamay ang humablot sa kanyang braso. Ang tunog ng pagpigil sa hangin ay tila isang mabilis na kidlat. Si Teodoro. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang babae. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagod, ay ngayon ay nag-aapoy sa galit. Tama na, Talia. Ang malamig at matigas na wika ni Teodoro. Hinarap niya ang hipag. Ang kanyang pagkakahawak sa braso nito ay mahigpit, ngunit kontrolado. Teodoro, anong ginagawa mo? Bakit mo siya pinoprotektahan? Hindi mo ba naaalala ang lahat ng ginawa niya sa atin? Ang sigaw ni Talia. Ang kanyang mukha ay naging kasing pangit ng kanyang kalooban sa tindi ng galit. Hinarap ni Teodoro ang mga panauhin.
Pasensya na sa abalang ito. Ngunit bago tayo magpatuloy sa selebrasyon, gusto kong lahat kayo ay makasaksi sa isang katotohanang matagal nang itinatago sa loob ng mansyong ito. Sa isang senyas ni Teodoro, ang malaking screen sa likod ng entablado, ang screen na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng tagumpay ni Talia, ay biglang nagbago. Ang tunog ng pagbabago ng signal sa video ay tila isang hudyat ng katarungan. Bumungad sa screen ang isang malinaw na video. Si Talia at si Tomas, sa loob ng silid ni na Teodoro, nagtatalik at nagtatawanan habang pinaplano ang pagpapatatatak ng daliri ni Mama Teresita sa mga dokumento. Naroon din ang mga kuha ni Tala kung saan kitang-kita si Talia na nilalagyan ng dinurog na gamot ang inumin ni Teodoro. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa lahat ng mga panauhin. Ang mga bulong-bulungan ay naging parang mga bubuyog na nagkakagulo. Ang mga mukha ng mga negosyante at socialite ay puno ng pandidiri habang pinapanood ang kalaswaan at kasamaan ng babaeng nasa harap nila. Hindi iyan totoo. Gawa-gawa lang yan. Inedit iyan ni Tala para sirain ako. Ang desperadong sigaw ni Talia. Ang kanyang boses ay pumipiyok na sa takot. Tumingin siya sa paligid para hanapin si Thomas, ngunit ang driver ay nakita na sa kabilang dulo ng bulwagan. Pilit na tumatakas, ngunit mabilis na naharang ng 2 pulis na kasunod ni na Attorney Villafuerte. Huli na ang lahat, Talia, wika ni Teodoro. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Ang bawat sentimong ninakaw niyo ni Tomas, ang bawat lason na ipinainom niyo sa akin, at ang bawat pananakit niyo sa aking ina, lahat iyan ay pagbabayaran niyo. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang lahat ay nakatuon sa pagdakip kay Thomas at sa pag-atake ni Teodoro kay Talia, si Tala ay dahan-dahang lumapit sa isang sulok ng bulwagan. Doon, sa isang wheelchair, ay nakaupo si Mama Teresita, na dinala rin ni Manang Rosa upang saksihan ang katarungan. Kahit magulo ang paligid, lumuhod si Tala sa harap ng matanda. Maingat niyang inayos ang kumot na nakapatong sa binti ni Mama Teresita at hinaplos ang kanyang kamay. Tapos na po, Mama. Ligtas na po tayo. Pabulong na wika ni Tala. Isang banayad na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapalis ang isang giyera ng emosyon sa kanyang puso. Ito ang kanyang ginintuang sandali. Ang pagpapatunay na sa kabila ng lahat ng dumi, ang kanyang pagkalinga ay mananatiling wagas. Ngunit si Talia, na tila nawala na sa katinoan dahil sa kahihiyan at pagkabigo, ay nakita ang mapayapang eksenang yon ni Natala at ng matanda. Ang kanyang galit ay sumabog ng higit pa sa normal na katinoan. Ikaw, dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. Kung hindi ako magkakaroon ng lahat, walang magkakaroon. Sa isang mabilis na galaw na hindi inaasahan ng sinuman, hinablot ni Talia ang isang matalim na kutsilyo na pampaghiwa ng prutas mula sa lamesa ng mga pagkain. Ang tunog ng pagkakagaskas ng bakal sa porselana ay tila isang hiyaw ng kamatayan. Buong bilis siyang sumugod patungo kay Tala. Ang talim ay nakaturo sa dibdib ng babaeng kanyang kinamumuhian. Tala, ilag! Ang sigaw ni Teodoro. Ngunit bago pa man makakilos si Tala, isang anino ang mabilis na tumakip sa kanyang paningin. Isang mainit na katawan ang humarang sa pagitan niya at ng kamatayan. Ang tunog ng tela na napupunit at ang tunog ng laman na tinatamaan ng bakal ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Tala. Isang puting kamiseta ang dahan-dahang nabahira ng pula. Ang dugo ay tila isang mabilis na gumagapang na bulaklak sa dibdib ni Teodoro. Ang lalaki ay napaungol sa sakit. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Tala habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumabagsak. Teodoro! Ang tanging naisigaw ni Tala bago tumigil ang takbo ng kanyang mundo sa gitna ng namuong dugo at mga hiyawan sa loob ng bulwagan. Mamatay ka na! Akin ang mansyong ito. Akin ang lahat ng ito. Ang matinis at nakakangilong tili ni Talia ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Bumasag sa katahimikan ng gabing
dapat ay puno ng saya. Habang hinihila siya ng 2 pulis palabas, ang kanyang pulang bestida ay tila naging isang maruming basahan sa gitna ng kahihiyan. Ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakalmot sa hangin, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng demonyo na tuluyan ng nalamuyot. Sa isang sulok, nakapuso rin ang mga kamay ni Thomas habang isinasakay sa hiwalay na sasakyan ng mga awtoridad. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng ambisyon, at ang lahat ng kasinungalingan ay nagwakas sa malamig na bakal ng posas. Ngunit sa gitna ng bulwagan, ang mundo ni Tala ay tila huminto sa pag-inog. Nakaluhod siya sa sahig. Ang kanyang asul na bestida ay dahan-dahang nababahira ng madilim na pula. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa dibdib ni Teodoro, pilit na pinipigilan ang pag-agos ng buhay mula sa sugat na dulot ng kutsilyo. Ang bawat tibok ng puso ni Teodoro na nararamdaman niya sa kanyang mga palad ay tila isang mabilis na paalam. Ang lalaking nagtaboy sa kanya, ang lalaking pinalayas siya sa ilalim ng ulan, ay ngayon ay nakahiga sa kanyang mga bisig. Ibinigay ang sariling katawan upang siya ay mabuhay. Huwag kang pipikit, Teodoro. Please. Ang nanginginig na pagsamo ni Tala. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumalabas dahil sa tindi ng iyak at kaba. Makalipas ang ilang araw, ang amoy ng mamahaling pabango sa mansyon ay napalitan ng matapang at malamig na amoy ng antiseptiko sa loob ng puting silid ng ospital. Dahan-dahang iminulat ni Teodoro ang kanyang mga mata. Ang unang bagay na kanyang nakita ay ang puting kisame na tila sumasalamin sa kawalan ng kanyang pagkatao nitong mga nakaraang buwan. Ang hapdi ng sugat sa kanyang dibdib ay hindi maikumpara sa hapdi ng pagsisisi na unti-unting lumalamon sa kanyang puso. Naalala niya ang lahat, ang bawat sampal na idinapo ni Talia kay Tala na pinanood niya lang ng walang kibo, ang bawat masasakit na salitang ipinukol niya sa kanyang asawa. Ang gabi, nang itapon niya ang maleta nito sa kalsada habang bumubuhos ang ulan, ang bawat sandali ng kanyang pagkabulag ay tila isang latay na humahagupit sa kanyang kaluluwa ngayong gabi. Bumukas ang pinto. Pumasok si Tala. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng tagalinis, kundi isang simpleng puting damit na nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng dating pag-ibig. Ito ay malalim, tahimik, at kasing lamig ng umagang walang araw. Lumapit siya sa gilid ng kama at maingat na inilapag ang isang puting sobre sa ibabaw ng lamesa. Tala, ang paos na tawag ni Teodoro. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyot sa tindi ng emosyon. Salamat, salamat at nandito ka. Nandito ako para sa huling pagkakataon, Teodoro. Ang mahinang wika ni Tala. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit ang kawalan ng emosyon ang mas nakakasugat sa pandinig ng lalaki. Iyan ang mga papeles para sa ating paghihiwalay. Nilagdaan ko na ang lahat. Hindi ko kailangan ng kahit anong yaman mula sa iyo. Ang gusto ko lang ay ang katahimikan para sa akin at sa kapatid ko. Parang isang malakas na kulog ang tumama sa pandinig ni Teodoro. Sa kabila ng sakit ng kanyang tahi, pinilit niyang bumangon. Ang tunog ng pag-ungol niya sa hirap ay hindi pinansin ni Tala, na nanatiling nakatayo ng tuwid at matatag. Sa isang hindi inaasahang galaw, dahan-dahang bumaba si Teodoro mula sa kanyang kama. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ang kanyang mukha ay namumutla sa tindi ng sakit, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa ang kanyang mga tuhod ay lumapat sa malamig na sahig. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa semento ay tila isang pagbagsak ng isang malaking kuta. Nakaluhod ang makapangyarihang si Teodoro sa harap ng babaeng dati ay itinuturing niya lamang na basura. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa dulo ng damit ni Tala. Tila isang batang naliligaw na nagmamakaawang huwag iwan. Patawarin mo ako, Tala. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkabulag ko. Ang hikbi ni Teodoro.
Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy at pumapatak sa kanyang mapuputing kumot. Ibigay mo sa akin ang pagkakataong bumawi. Kahit habang buhay, kahit anong hirap, gagawin ko. Huwag mo lang akong iwan sa kadilimang ito. Ikaw lang, ikaw lang ang kaisa-isang katotohanang mayroon ako. Tumingin si Tala sa asawang nasa kanyang paanan. Nakita niya ang bawat butil ng luha, ang bawat panginginig ng balikat nito, at ang tapat na pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay masyadong malalim upang hilumin ng isang gabi ng pagmamakaawa. Dahan-dahang inalis ni Tala ang pagkakahawak ni Teodoro sa kanyang damit. Ang bawat daliri niya ay maingat na humiwalay, isang simbolo ng pagkalas sa nakaraang mapait. Ang kapatawaran ay ibinibigay Teodoro, hindi iyan hinihingi ng sapilitan. Pabulong na wika ni Tala, ngunit ang tiwala ay parang isang basong nabasag na. Kahit anong pagdidikit mo, laging naroon ang mga lamat. Tumalikod si Tala at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang countdown sa tuluyang pag-alis ng kanyang presensya. Tala, maghihintay ako. Kahit gaano katagal, maghihintay ako. Ang pahabol na sigaw ni Teodoro mula sa sahig, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at pangako. Hindi lumingon si Tala. Lumabas siya ng silid, isinara ang pinto ng marahan, at iniwan ang asawa sa gitna ng katahimikan at ng sarili nitong pagsisisi. Sa labas ng ospital, ang langit ay dahan-dahang naglalabas ng liwanag ng bukang liwayway. Ngunit sa loob ng puso ni Tala, ang gabi ay tila hindi pa tapos. 6 na buwan ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinatangay ang mga malalalim na bakas ng putik mula sa nagdaang bagyo. Sa isang maliit na bayan, sa labas ng maingay na lungsod, matatagpuan ang isang payak na bahay na napapalibutan ng mga halamang sampagita at rosas. Ang amoy ng sariwang lupa at ang malambing na huni ng mga ibon sa umaga ang naging bagong himig ng buhay ni Tala. Dito, kasama ang kanyang kapatid na tuluyan nang nakabangon mula sa higaan. Natagpuan ni Tala ang kapayapaang akala niya ay ninakaw na sa kanya habang buhay. Wala na ang takot sa bawat yabag ng sapatos. Wala na ang kaba sa bawat pagpihit ng doorknob. Ngunit sa kabila ng katahimikang ito, may isang presensya na hindi kailanman lumayo. Hindi ito isang banta, kundi isang tahimik na anino ng pagsisisi. Tuwing madaling araw, bago pa man sumikat ang araw at bago pa man magising si Tala, may isang lalaking dumarating sa tapat ng kanyang maliit na bakod. Hindi na ito ang dekotse at laging naka-Amerikanang si Teodoro. Ngayon, suot ang isang simpleng t-shirt at pantalong maong, bitbit ni Teodoro ang isang walis tingting. Ang tunog ng pagtama ng walis sa semento ng kalsada sa harap ng bahay ni Tala ay naging isang pamilyar na ritual. Maingat niyang nililinis ang bawat tuyong dahon. Tinitiyak na maayos ang dinadaanan ng kanyang asawa. Pagkatapos, mag-iiwan siya ng isang maliit na supot ng mainit na pandesal o kaya ay ang paboritong kakanin ni Tala sa ibabaw ng poste ng bakod. Bago mabilis na aalis, bago pa siya makita nito, isang umaga, hindi nakapagtiis si Tala. Binuksan niya ang pinto ng mas maaga at nahuli niya si Teodoro na kasalukuyang nagdidilig ng kanyang mga tanim na rosas. Napatigil ang lalaki. Ang hawak na timba ay tila naging kasing bigat ng kanyang nararamdamang kahihiyan. Teodoro, bakit mo ba ginagawa ito? Ang tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig ng dati, ngunit mayroon pa ring harang na hindi madaling buwagin. Hindi mo kailangang maging katulong dito. May sarili kang kumpanya, may sarili kang buhay. Dahan-dahang ibinaba ni Teodoro ang timba. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa lupa ay tila isang malalim na buntong hininga. Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Tala,
I'm just here to bring this. You don't have to talk to me if you're not ready. Ang mahinang wika ni Teodoro sa Taglish. Hindi ko ito ginagawa dahil kailangan ko ng tawad. Ginagawa ko ito dahil gusto kong malaman mo na kahit hindi mo ako kailangan, nandito lang ako. Gusto kong pagsilbihan ka sa paraang hindi ko nagawa noong tayo pa. Hindi sumagot si Tala. Pinanood niya ang asawa na muling yumuko at ipinagpatuloy ang pagbubunot ng damo sa paligid ng kanyang mga halaman. Nakita niya ang bahagyang pagkirot ng mukha ni Teodoro sa tuwing kumikilos ito ng mabilis. Ang sugat sa dibdib nito ay gumaling na, ngunit ang mga kalamnan ay nananatiling mahina. Sa gitna ng init ng araw, nakita ni Tala ang bawat butil ng pawis na dumadaloy sa noo ni Teodoro. Ngunit ang lalaki ay nanatiling nakangiti sa tuwing titingin sa direksyon ng kanyang bintana. Ito ang kanyang ginintuang sandali. Ang makitang ang isang makapangyarihang lalaki ay handang magpakumbaba hanggang sa alabok para lamang sa isang sulyap ng babaeng sinaktan niya. Isang hapon, biglang nagdilim ang langit. Ang malakas na bugso ng hangin ay sinundan ng isang matinding buhos ng ulan. Ang tunog ng paghampas ng ulan sa bubong na yari sa yero ay tila isang nagngangalit na sigaw ng kalikasan. Mula sa loob ng bahay, nakita ni Tala ang kanyang mga bagong tanim na puna, mga halamang napakasensitibo sa sobrang tubig na naiwan sa labas ng silong. Bago pa man siya makalabas, nakita na niya si Teodoro. Ang lalaki ay naroon na sa gitna ng ulan, walang kapote at walang payong. Ginamit ni Teodoro ang sariling katawan bilang panangga. Nakayuko siya sa ibabaw ng mga halaman habang hawak ang isang malaking piraso ng plastik upang hindi malunod ang mga punla. Ang malakas na buhos ng ulan ay walang awang humahampas sa kanyang likuran. Tila nanginginig na ang kanyang mga balikat sa tindi ng lamig. Ngunit hindi siya umalis sa kanyang pwesto. Hindi na nakapagpigil si Tala. Kumuha siya ng isang malaking tuwalya at mabilis na lumabas. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa gitna ng ingay ng ulan ay tila isang musika sa pandinig ni Teodoro. "Teodoro, pumasok ka na dito. Magkakasakit ka." Ang sigaw ni Tala habang mabilis na lumalapit. Nang marating niya ang asawa, inabot niya ang tuwalya. Sa gitna ng malakas na ulan, ang kanilang mga kamay ay hindi sinasadyang magkadikit. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ni Tala ay tila nakikipagpaligsahan sa ingay ng bagyo. Ang init ng balat ni Teodoro sa gitna ng malamig na ulan ay nagpadala ng isang kuryente sa buong katawan ni Tala. Isang pamilyar na kiliti o kilig na akala niya ay matagal na niyang ibinaon. Tumingin si Teodoro sa kanya. Ang kanyang buhok ay basang-basa at nakadikit sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Ayos lang ako, Tala. Basta ligtas ang mga halaman mo. Kahit habang buhay akong maghintay sa labas ng pinto mo, ayos lang." Ang dagdag ni Teodoro, ang boses ay seryoso at puno ng tapat na pangako. Sa gitna ng ulan, nanatili silang nakatitig sa isa't isa. Ngunit ang atensyon ni Tala ay naagaw ng isang bagay. Mula sa bulsa ng basang-basang damit ni Teodoro, bahagyang lumitaw ang isang lumang sobre. Ito ay tila matagal nang nakatago doon. Ang mga gilid ay kupas na at may bakas ng maraming beses na pagkakabasa at pagkakatuyo. Anong lihim ang itinatago ni Teodoro sa loob ng 6 na buwan? Bakit tila mas mahalaga pa ang sulat na yon kaysa sa sarili niyang kalusugan? Ang tumitinding buhos ng ulan ay unti-unting humupa na nag-iwan ng sariwang amoy ng basang lupa at ang malamig na simoy ng hangin na humahalik sa balat. Sa loob ng maliit na kusina, ang tanging ingay na maririnig ay ang mahinang pagpapakulo ng tubig sa takure. Si Teodoro ay nakaupo sa isang lumang silya, ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang buong katawan ay nanginginig pa rin sa tindi ng lamig. Habang kinukuha ni Tala ang isang tuyong tuwalya, hindi niya sinasadyang masagi ang basang-basang sobre
na nahulog mula sa bulsa ni Teodoro. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa sahig ay tila isang marahang tawag na hindi niya matanggahan. Dahan-dahan niyang pinulot ang sobre. Ang mga letra sa labas ay bahagyang kumalat dahil sa tubig, ngunit malinaw pa ring mababasa ang kanyang pangalan. Para kay Tala. Teodoro, ano ito? Ang mahinang tanong ni Tala habang dahan-dahang binubuksan ang tila marupok na papel. Hindi sumagot si Teodoro. Nanatili siyang nakatitig sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na baka ang huling lihim na kanyang itinatago ay maging mitsa ng tuluyang pag-alis ng asawa. Binasa ni Tala ang mga nilalaman. Hindi ito isang sulat ng pagmamakaawa para sa pera o ari-arian. Ito ay mga pahina ng isang talaarawan. Mga salitang isinulat ni Teodoro gabi-gabi simula nang lisanin ni Tala ang kanilang mansyon. Isinulat niya doon kung paano naging bingi ang bawat sulok ng bahay nang wala ang boses ni Tala. Isinulat niya ang tungkol sa amoy ng sinangag sa umaga na hindi na niya malasahan at ang lungkot ng kama na dati ay puno ng init ng kanilang pagmamahalan. Every night, I would sit in our room and look at your empty closet. Ang mahinang wika ni Teodoro sa Taglish. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Doon ko na-realize na hindi pala ang mansyon o ang kumpanya ang nagbibigay sa akin ng halaga. It was always you, Tala. I was so blind, so stupidly blind. I let the poison take over my mind, but even then, my heart was always looking for you. Ang bawat salitang binabasa ni Tala ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa malalalim na sugat ng kanyang puso. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting natutunaw, tila yelong nadidikit sa init ng tapat na pagsisisi. Nakita niya ang bawat bakas ng luha sa papel, ang bawat bura ng panulat na nagpapatunay ng hirap ng lalaki sa paghahanap ng tamang salita. Dahan-dahang lumapit si Tala kay Teodoro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mukha ng asawa. Ang balat ni Teodoro ay malamig, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tindi ng katapatan. Sapat na ito, Teodoro. Pabulong na wika ni Tala. Ang 6 na buwang pagtitiis mo sa labas ng bahay na ito, ang pag-aalaga mo sa mga halaman ko, at ang mga salitang ito, sapat na yan para maniwala akong ang lalaking minahal ko ay nagbalik na. Sa isang iglap, tumayo si Teodoro at niyakap ng mahigpit si Tala. Ang tunog ng kanilang sabay na paghinga ay tila isang himig ng kapayapaan sa gitna ng nagdaang bagyo. Ibinuwal ni Teodoro ang kanyang mukha sa balikat ng asawa. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy at nagbabasa sa damit ni Tala. Hindi ito yakap ng pagnanasa, kundi yakap ng dalawang kaluluwang muling natagpuan ang isa't isa sa gitna ng madilim na kaguluhan. I'm so sorry, Tala. I promise to spend the rest of my life making it up to you. Ang bulong ni Teodoro. Ang kanyang boses ay puno ng pagsamo at panunumpa. Dahan-dahang humiwalay si Tala sa yakap, ngunit nanatiling nakahawak sa mga kamay ni Teodoro. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang mga ulap ay nagsisimula ng mahawi at ang huling sinag ng araw, bago ang paglubog, ay nagbibigay ng gintong liwanag sa paligid. Ang bawat halamang sinubukan nilang iligtas sa ulan ay nananatiling nakatayo ng matatag. Tila sumasalamin sa kanilang relasyon na dumaan sa matinding pagsubok, ngunit hindi tuluyang nabali. Inangat ni Teodoro ang kamay ni Tala at marahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ng asawa. Ang naging naramdaman ni Tala ay isang kakaibang kilig. Hindi ang kilig ng isang batang umiibig, kundi ang kilig ng isang babaeng muling naramdamang siya ay pinahahalagahan, nirespeto at tunay na minamahal. Kahit anong mangyari, hinding-hindi na kita bibitawan muli. Ang huling pangako ni Teodoro bago niya dahan-dahang isandal ang kanyang noo sa noo ni Tala. Sa maliit na kusinang yon, sa gitna ng katahimikan ng gabi at ng amoy ng sariwang ulan, ang pag-ibig ni na Teodoro at Tala ay muling namulaklak.
Hindi na ito ang pag-ibig na nakabatay sa yaman o tungkulin, kundi isang pag-ibig na dinalisay ng sakit, pinagtibay ng pagsisisi, at pinaghilom ng wagas na kapatawaran. Ang bagyo ay tapos na, at ang bukang liwayway ng kanilang bagong buhay ay narito na. Ang mga rosas na dati ay maliliit na punla pa lamang sa harap ng payak na bahay ay naging isang malagong bakod na ngayon, namumukadkad sa ilalim ng gintong sinag ng araw. Ang bawat talulot ay tila may dalang kwento ng pagtitiis at muling pagkabuhay. Sa malawak na beranda ng muling pinasiglang mansyon, ang hangin ay hindi na mabigat sa amoy ng lason at panlilinlang. Sa halip, ito ay puno ng halimuyak ng sariwang sampagita at ang malambing na tawanan ng isang pamilyang binuo muli mula sa mga pira-pirasong alaala. Nakaupo si Teodoro sa isang tumba-tumba, habang sa kanyang tabi ay masayang naglalaro ang isang batang lalaki na may mga matang kasing amo ng kay Tala. Ang kanyang katawan ay malakas na muli. Ang kanyang mga mata ay wala na ang dilim ng pagkabulag. Sa kanyang dibdib, sa ilalim ng kanyang manipis na polo, ay naroon ang isang peklat, isang tuyo, at maputing marka na iniwan ng kutsilyo ni Thalia. Hindi na ito simbolo ng sakit para sa kanya, kundi isang medalya ng kanyang sakripisyo at ang kanyang panunumpa na hinding-hindi na muling masasaktan ang babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa. Lumabas si Tala mula sa loob ng bahay, dala ang isang tray ng tsaa at mga kakanin. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapayapaan at dignidad. Hindi na siya ang mahiyaing manugang na laging nakayuko. Siya na ngayon ang katuwang ni Teodoro sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Isang leader na kinatatakutan ng mga mapagsamantala ngunit minamahal ng mga maliliit na empleyado. Teodoro, uminom ka muna ng tsaa. At ikaw, maliit na Teo, huwag mong masyadong pagurin ang daddy mo. Ang malambing na wika ni Tala sa Taglish. I'm fine, mahal. Ang sarap lang tingnan ng lahat ng ito. Ang sagot ni Teodoro, ang kanyang boses ay puno ng labis na pasasalamat. Inabot niya ang kamay ni Tala at marahan itong pinisil. Ang bawat haplos ng kanilang mga palad ay tila isang tahimik na kumpirmasyon ng kanilang wagas na pag-ibig. Sa kabilang dulo ng beranda, nakaupo si Mama Teresita sa kanyang paboritong wheelchair. Sa kanyang tabi ay si Manang Rosa, na hindi na isang katulong, kundi itinuturing na ring bahagi ng pamilya. Bagamat ang isipan ni Mama Teresita ay nananatiling nasa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, ang kanyang mukha ay maaliwalas. Ang bawat paghaplos ni Manang Rosa sa kanyang kamay ay sinasagot niya ng isang matamis na ngiti. Ang katarungang nakamit nila laban kay Talia at Thomas, na ngayon ay nagdurusa sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, ay nagbigay ng espasyo para sa tuluyang paghilom ng matanda. Tumingin si Tala sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Sa kanyang isipan, naglakbay ang kanyang mga alaala sa gabing pinalayas siya sa ilalim ng ulan, sa bawat hapdi ng sampal, at sa bawat bigat ng utang na loob na dati ay nakagapos sa kanyang leeg. Nagawa na nating magpatawad, hindi ba? Ang pabulong na tanong ni Teodoro, tila nababasa ang iniisip ng asawa. Oo, Teodoro. Ang patawad ay hindi nangangahulugang nakalimutan natin ang sakit. Ibig sabihin lang nito ay hindi na natin hahayaang ang sakit ang magdikta ng ating bukas. Ang sagot ni Tala, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng papalubog na araw. Ang utang na loob ay hindi dapat maging kadena para sa kasamaan. Ang tunay na utang na loob ay ang pagkilala sa kabutihan at ang pagpili na maging mabuti rin sa kabila ng lahat ng dumi ng mundo. Naramdaman ni Tala ang pagdampi ng labi ni Teodoro sa kanyang sentido, isang halik na puno ng pangako at paggalang. Sa bawat tibok ng kanilang mga puso, naroon ang katiyakan na ang kanilang tahanan ay mananatiling isang kanlungan ng katotohanan. Ang kanilang mga peklat ay mananatili, ngunit ang mga ito ay magsisilbing mga kumikinang na paalala na ang pag-ibig na dumaan sa apoy
ay ang pag-ibig na hinding-hindi na kailanman matutupok. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang mansyong dati ay puno ng lihim, ay ngayon ay nagniningning sa liwanag ng mga lampara at ng tapat na pagmamahalan. Ang kwento ng kanilang pamilya ay hindi na isang trahedya, kundi isang awit ng tagumpay, ng pagbangon, at ng walang hanggang pag-asa. At sa bawat bagong umaga, ang liwanag na ito ay patuloy na magsisilbing gabay sa kanilang paglalakbay na puno ng katapatan at pagmamahal. Maraming salamat sa inyong lahat na nanatiling kasama ko sa bawat pintig, bawat hikbi, at bawat tagumpay ng kwentong ito hanggang sa huling sandali. Isang malaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng inyong oras habang ginagawa ninyo ang inyong mga pang-araw-araw na gawain sa loob ng inyong mga tahanan. Habang isinusulat ko ang mga pahinang ito, lalo na noong mga sandaling pinalayas si Tala sa ilalim ng malakas na ulan, naramdaman ko rin ang bawat hapdi ng patak nito sa aking sariling balat. Ang bawat salitang binitawan ni na Teodoro at Talia ay tila mga punyal na humihiwa rin sa aking puso habang inililipat ko ang mga ito sa papel. Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na damdamin at mga karanasang madalas nating itago sa dilim. Mga kwento ng pagsasakripisyo, ng pagtitiis bilang isang asawa at anak, at ang matamis na lasa ng katarungan. Nais kong itanim sa inyong mga puso na ang pag-ibig sa kanyang pinakawagas na anyo ay parang isang munting butil na itinanim sa gitna ng tuyong lupa. Maaaring dumaan ang mga bagyo, maaring tapakan ito ng mga mapang-api. Ngunit hanggat may natitirang, kahit isang maliit na sinag ng katotohanan, muli at muli itong uusbong. Ang kapatawaran ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang sulo na nagbibigay ng liwanag sa ating daan upang hindi tayo maligaw sa dilim ng puot. Ngunit alam ko na ang bawat isa sa atin ay may sariling laban. Gaya ni Tala, dumaan siya sa butas ng karayom bago niya muling nahanap ang tiwala sa kanyang puso. Kayo ba, aking mga mahal na tagapakinig? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Tala, kaya niyo rin bang buksan muli ang inyong pintuan para sa taong minsan nang dumurog sa inyong pagkatao? O naniniwala ba kayo na may mga sugat na sadyang hindi na dapat pang balikan? Sana ay nag-iwan ng paglalakbay ni Tala at Teodoro ng isang munting apoy ng pag-asa sa inyong mga kaluluwa. Kung ang kwentong ito ay naghatid sa inyo ng inspirasyon at nagpahila sa inyong mga emosyon, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag din sanang kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng paghilom at lakas. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, drama at pag-ibig. Ingatan nawa kayo ng may kapal sa bawat sandali.